Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarines Paloma at ngayon ilalahad kong aking natutunan para sa daily devotion na pinamagatang Paano Lumalim sa Biblia. So yung special series ng 3 out of 10 ang scripture natin ang concept is covenant of works. Then ang scripture natin ngayon is Romans chapter 5 verse 12 na sinasabi, therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all people, because all sin. Sa Tagalog, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. So, ang tuturuan natin ngayon is, number 1, Adam is the head of humanity. So, si Adan ang kumakatawan sa buong sangkatauhan sa tipan ng mga gawa. So, ang kanyang pagsunod o pagsaway ay may direktang epekto sa lahat ng tao. Kasi si Adan at saka si Eva, sila yung kauna-unang taong na ginawa ni Jesus. So, Adam is the head of humanity. Correction pala ni God pala yun. Sorry. Number 2, God requires perfect obedience. So, ang Diyos ay banal at ang kanyang pamantayan ay perfectong pagsunod. Ang kahit isang pagkakamali ay nanguhulugang pagsaway. So, God requires perfect obedience. And number 3 is suffering and death and creation. So, dahil nga sa pagsaway ni Adan, pumasok ang kasalanan. Hindi lang kasalanan, kundi pagdurusa at syempre dyan yung kamatayan sa mundo. So, ang tao at ang buong nilikha ay naapektuhan sa pagbaksak ng kasalanan. So, suffering and death entered creation. So, bilang application po is number 1, compare yourself to God's standard. So, meaning to say, dapat nating ikumpara ang ating sarili sa pamantayan ng Diyos. At makita natin na hindi natin iyon o ito kayang abutin na sarili lang natin kakayaan. Diba? So, compare yourself to God's standard. Number 2, contemplate the gravity of sin. So, sinasabi dito na ang kasalanan ay hindi simpleng pagkakamali, kundi isang malalim na paghihimagsik laban sa Diyos na may malubhang epekto sa ating buhay. No? So, sinasabi dito na tulad ng isang laso na unti-unting kumakalat sa katawan, kahit maliit na doses o maaring magdulot ng kamatayan. No? So, ang kasalanan, kahit gaano kaliit yan, ay may kakayahang wasakin ang ating relasyon o sa Diyos, diba? So, diba sa partner kapag nakagawa ka ng kasalanan, diba parang ang hirap na ulit ayusin, lalo na kapag sobrang lala ng ginawa mong kasalanan, diba? Kahit gaano pa yan, parang ang hirap nang ibalik ulit sa dati. So, contemplate the gravity of sin. And last is, cherish the greatness of covenant of grace. So, dapat hindi natin kayang abutin ang pamantayan ng Diyos. Dapat natin pahalagan ang biyaya na kaligtasan na ibinigay niya sa pamagitan ni Jesus Christ. No? So, tulad ng isang taong nalunod niya sa dagat na hindi kayang lumangoy, ngunit isang tagapagligtas ang dumating at ihinaon siya sa tubig. So, hindi tayo makakaligtas sa ating kasalanan. Ngunit si Kristo ang naging tagapagligtas sa atin dahil binawi niya yun sa krus ng Kalbaryo. So, sinasabi na dahil kay Adan, ang buong sangkatawan ay naapektuhan sa kasalanan, di ba? Ngunit sa pamamagitan ni Jesus Christ, may pag-asa tayo sa biyaya. Kaya dapat natin sukatin ang ating sarili ayon sa pamantayan ng Diyos. No? Seryosohin ang kasalanan at pahalagaan ang biyaya ng kaligtasan ng Panginoon Diyos. So, cherish the greatness of the covenant of grace. So, ayun namin ang natutunan sa daily devotion. Naway may matutunan kayo may i-share sa iba at syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.